Lasal. So dito sa Museo de Lasal, pwede natin pag-usapan kung paano tayong epektibong nasakop ng mga Kastila gamit ang Kristyanismo o relihiyon. So dito yan, makikita natin ang ilang ebidensya sa museo sa aming oratoryo. So makikita ninyo dito ang dalawang estatwa na may suot na pang na damit ng pare. Ito yung tinatawag nila dati na Pre-Vatican II. So para sa inyong kalaman, ng Pre-Vatican II daw, ang misa ng pare ay in Latin. And nakatalikod sila sa mga tao. So ito yung pinapakita dito sa oratoryo natin sa museo. Mahalaga rin ang mga gamit na pang-liturhikal o gamit sa mga altar. Ang ilang mga bahay noon, lalo na yung mga bahay ng mga ilustrado sa bahay na bato, ay meron talagang inilalaan na oratoryo or prayer room. Katulad ng makikita ninyo dito sa Museo de Lasal. Bakit? Bakit may oratoryo? Kasi nga, yung naiturong tradisyon ng mga mananakop nating Kastila tungkol sa pagiging Kristiyano or Katoliko ay tumimo ng malalim sa ating mga ninunong Pilipino. Kaya, meron talagang space o meron talagang lugar kung saan inilalaan nila ito para maging isang prayer room or oratorio or kung hindi man, isang maliit na altar. Anong makikita natin doon? Kung sino ang mga santo na patron ng mga pamilya. Sa kaso ng Museo de Lasal, ang ilan sa mga donor namin ay nagbigay ng mga patron katulad ni San Jose, Sacred Heart of Jesus, and Immaculate Heart of Mary. Sabi ng donor natin na Santo Sobrang Tenerife Family, ito daw ang patron ng kanilang pamilya. So kung pupunta kayo sa mga ilang bahay na bato sa Pilipinas, makakakita kayo ng mga ganito ding mga practices or kagawian. Halika! Okay, so dito makikita ninyo at iba't ibang mga magagandang gamit na may kinalaman sa relihiyon. Mga pilak, silver na candelabra, silver na mga frame. Ang tayo noon ay nagbibigay ng halaga sa mga gamit na may kinalaman sa relihiyon. Kung babalikan natin yung Noli, sabi doon sa mga indulhensya o yung mga pagbibigay mo sa simbahan, ay meron daw itong kaakibat na pagpapala mula sa pagpapala ng Diyos. Kaya, very generous ang mga tao sa pagbibigay para sa simbahan. Kaya rin tayo mayroong mga magagandang gamit na makikita nyo sa loob ng simbahan at magagandang mga simbahan first and foremost. Dito sa oratoryo ng Museo de Lasal, makikita natin ang ilang mga painting sa ating mga pader. So, 4 na paintings ang makikita nyo rito na malalaki or murals. Nagpapakita yan ng iba't ibang yugto sa buhay ni San Jose. Kasi nga, siya yung sinasabi nilang patron ng pamilyang nag-donate para sa oratoryo ng museo. So, itong 4 na yugto sa buhay ni San Jose ay nakapinta sa pader. Kung iisipin, in the architectural point of view naman, tanging ang oratoryo ng museo ang magpapakita kung anong itsura ng mga pader ng bahay na bato nung araw. Yari iyan sa mga kahoy na katulad niyan, sa mga tabla. Ganyan. So, kasi wala namang konkreto. So, ang mga dibisyon ng mga bahay na bato noon, sa architectural point of view, ay ganito ang itsura, tabla-tabla. Tabla-tabla, sa itaas ay may mga kalado para dire-diretso ang tagos ng hangin. So, makikita naman natin yung mga kalado sa ibang lugar ng museo.